Isang buwan, 2, 3, 4 at 5 buwan ang nakalipas bago ulit ako bumalik sa BNY. And I think about all of these matters. At sa 5 buwan kong pananahimik kasama ang anak ko, lahat ng mga kaguluhan sa isipan ko ay hasagot na rin sa wakas. Marahil nahihirapan akong pagalingin at kumbansihin ang sarili ko pero all I did was worth it. Alam mo anak, minsan lang sa buhay natin na makakaramdam tayo ng sakit na masasabi nating higit na masakit sa lahat ng naramdaman natin. Kailangan natin na damdamin ang sakit na yun dahil iyon ang magiging daan para mas lalo tayong maging matapang, ani nanay. Natahimik ako habang nakayuko lang. Iniisip ko ang sinabi niya kaya hindi ako makapagsalita. Ni kahit ang gumalaw ay hindi rin marahil tama nga si nanay dahil kahit anong pilit ko na huwag pakiramdam ang sakit, nararamdaman ko pa rin. At naging rason rin ang paglakas loob ko na bumalik sa trabaho. Pero ngayon, ayos na ako. Hindi na ako apektado sa mga sinasabi ng ibang tao. Wala na akong pakialam sa tingin ng may mga galit sa akin. Handa na akong humarap sa panibagong laban ng aking buhay. Yung tungkol sa amin ni Marcus, we are okay. Yun ang pagkakaalam ko. We're okay when it comes to Jelros. We give our best to co-parent for our son. Araw-araw niyang kinakamusta ang anak namin simula nang pumayag ako sa setup namin. Mahirap sa una dahil habang lumalaki ang anak namin, ang dami niyang tanong tungkol sa amin. Nakaramdam ng insecurity si Jelros dahil ibang-iba kami kumpara sa mga nakikita niya kapag nasa playground kami o lumalabas. He is always seeking a time for his father attention even though Marcus is always give his full time talking him on cellphone at naging reason yun para mas lalong i-improve ni Marcus ang pagbibigay ng oras sa anak niya. Our setup, every weekend nasa pewter niya si Jelros at kapag weekdays naman ay nasa akin dahil pumapasok ang bata. Oo, palagi kami nagkikita ni Marcus but to hope and think about what happened for the past. Wala yun sa isip namin dahil ang focus namin ay ang suporta para sa bata. We didn't talk about our personal feelings pero may mga times na hindi maiwasan na nagpaparinig si Marcus. I don't think about it for now kahit ang totoo. Selos na ako kapag nakikita ko siya na may kasamang iba't ibang babae. Nagseselos nga ba ako o parte lang yun ng mga insecurities ko? O baka mas gusto ko lang nabigyan niya ng oras ang anak niya kaysa sa mga babaeng kasama niya. Pero bar owner siya at kilala siyang tao kaya marapat lang na may mga kasama siyang iba't ibang mga babae. Pero CEO din naman siya ng BNY kaya masamang itsura na makita siya ng mga empleyado niya na may mga kasama siyang babae. At kailangan rin naman kasi siya ng anak niya. Ano ba kasi ang gusto ko? Napasinghap ako ng pagpasok ko ng kwarto ay nadatnan kong tulog pa rin si Jelros. Maya-maya lang ay aalis na ako papuntang BNY at mamayang gabi na ulit ako makikita ng anak ko kaya habang may natitira pa akong oras, mas pinili kong tabihan siya at pagmasdan ng walang kurap. Habang lumalaki si Jelros, hindi ko maitatanggi na kamukhang kamukha niya si Marcus. Simula sa mga mata nito hanggang sa hubog ng mga labi. Parang halos lahat nakuha niya kay Marcus at parang pinagdamutan siya na hindi makakuha ng hawig mula sa akin. Kaya paano ako makakatagal ng galit kay Marcus kung sa anak namin nakikita ko ang itsura niya na hindi ko dapat pagkasuklaman dahil bata naman ito. Hinalikan ko ang tungki ng ilong ni Jelros bago napagpasyahan na lumabas na ng kwarto. Narinig kong may bumusina na sa labas kaya nagdali-dali na ako dahil nakakahiya naman sa taxi driver kung magpapahintay pa ako. Nay, alis na po ako. Kayo na po ang bahala dito, alam ko kay nanay habang papalabas ng main door. Hindi ko rin alam kung narinig ba ako ni nanay dahil wala naman siya sa sala. Hindi nagtagal ang biyahe at nakarating rin ako ng BNY. As always, si Colette ang kasabayan ko palagi sa elevator. Ako naman ay hindi na nakakaalis sa 15th floor at parang buong buhay ko ay doon na ako madidestino kaya tuwing time in and time out lang talaga kami nakakapagkwentuhan ni Colette. Nakakapanibago lang dahil wala na dito si Rain. Nasa Zambales na siya and he is living privately there. Matagal-tagal rin siya bumisita dito. Napaurong ako ng paghakbang ko papasok sa opisina ko, narinig ko agad ang boses ni Marcus. May kausap siya sa kabilang linya. Parang kinakalampag na naman ng drumsticks ang dibdib ko, bakit ba hindi ako masanay-sanay sa presensya niya? Pabulong kong imik ng panadalian akong samandal sa pader.
Pansamantala ko munang pinahupa ang pagkabog ng dibdib ko. Nang medyo kumalma na saka ako huminga ng malalim bago pa nagtuloy ng pagpasok sa loob ng opisina ko. Wala na siyang kausap pero hindi ko siya makuhang tignan. Parang malulusaw ako kapag magtatama ang mga mata namin. Kahit kapag dumadalaw siya sa bahay hindi rin kami masyadong nag-uusap dahil umiiwas talaga ako sa kanya. Patay mali siya akong tumikim para mawala ang pagiging taranta ko. Nakayuko rin ako at pinipilit ang sarili na huwag itapat sa direksyon niya ang paningin ko. May harang nga pero bubog naman, reklamo ko sa aking sarili na para bang nagmamaktol sa bagong design ng opisina ko. Are you questioning about the new design of your office? Gulat na gulat ako nang mapagtantong nasa tagiliran ko na siya. Buwisit na connected door, kung bakit ba kasi nauso pa ang mga ganon klaseng design. Huli na ako kaya mariin kong kinurot ang mga daliri ko sa kamay na nakatago sa ilalim ng aking table habang nakapatong sa aking mga hita. Hindi lang ako sasanay dahil nakakapanibago pa rin kasi. Then get comfortable in your new space. Masanay ka nang makakita ng gwapo, aniya sabay alis sa aking tabi. Naiwan akong nag-iinit ang mukha at hindi makapaniwala na agang-aga ay yun ang ibubungad niya sa akin. Yung alam ko naman na gusto niya lang talaga ako inisin para balingan ko siya ng nakakamatay ko na mga tinginan pero sa halip na masindak siya mas lalo niya pa talaga ako iniinis. Simula nang bumalik ako sa pagtatrabaho dito sa BNY parang patagal ng patagal, lumalala ang pang-aasar sa akin ni Marcus. Dito lang naman sa opisina siya ganun pero kapag nasa bahay siya dumadalaw sa anak niya iba rin siya. Puro din siya parinig pero mas lamang ang madiskarte niyang galawan rason para dumistansya ako sa kanya dahil ang totoo hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Marami siyang ginagawa na hindi ako makatanggi dahil alam niyang iyon din ang gustong makita sa amin ng anak namin. He knows how to put a trick on me. Kuhang-kuha niya talaga ang kahinaan ko dahil alam niyang lahat gagawin ko para kay Jelros. Malapit na ang timeout ko kaya inisikaso ko na ang mga gamit ko. Niligpit ko na lahat ng mga files na nasa table ko. Wala na si Marcus sa opisina niya dahil kanina pa siya na unang bumaba na ipinagpasalamat ko naman para makakilos ako ng maayos dito sa opisina. On time antag ni Colette nang salubungin niya ako sa elevator. Nagmamasid ako sa paligid bago ko siya sinagot. Wala na ang boss kaya hindi mo na kailangan pang maghintay sa akin. Marahil nauuna talaga sa akin si Colette kaya wala siyang ibang ginawa kundi ang hintayin ako. Palagi kaming sabay umuwi, malimit rin kami na dumaan muna ng cafeteria at doon maglaan ng oras para makipagkwentuhan. Hindi namin nagagawa yun kapag nasa office kami dahil butok na butok kami sa trabaho. Daan muna tayo ng Ace Mall. May bagong bukas na cafeteria doon nakangisi niyang alok sa akin. Sige. Until 6 PM lang ako hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang pumantay sa kinatatayuan ko si Marcus. Si Colette ay napasapaw na lang sa kanyang bibig dahil sa gulat. Basta na lang talaga sumusulpot ang lalaking ito kaya minsan inaatake ako ng panic attack ko dahil sa gulat. Alam ng lahat ng empleyado dito sa BNY kung sino ako sa buhay ni Marcus. Alam nila na ako isa akong Silverstone at dating asawa ng CEO ng BNY alam rin nila ang pag-turn down ko ng proposal noon ni Marcus. Ang lahat ng leon ay naging dahilan para i-treto ako ng lahat na parang isang tunay na miyembro ng mga Silverstone. Ayaw ko ng ganun dahil nakakaasiwas. Hindi ako sanay na tretuhin na parang pinakamataas sa pinagtatrabahuhan ko dahil isang hamak na sekretarya lang naman ako sa papel lang naman ako kilala na asawa ni Marcus pero pagdating sa buhay niya hindi ako sigurado kung sino at ano ako, isa pa, ina lang ako ng anak niya. She cannot go anywhere, MS Mendoza, aniya kay Colette. Napatigil ako sa paglalakad at hinarap siya na nakakunot ang aking noo. Bakit hindi pwede? Pagtataray kong tanong sa kanya. Pupunta ako sa bahay mo. I want to see my son. Nandoon si nanay sa bahay at anytime naman pwede kang pumasok doon without my permission. Gusto ko naroon ka kapag bumisita ako sa bahay mo, aniya. Naramdaman ko ang pagsiko sa akin ni Colette. Dahil siguro rinig na rinig niya ang sinabi ni Marcus kaya umatake na naman ang kakaibang nararamdaman niya. Ha, tanging nasabi ko, sige na, mauna na ako sayo Ange dahil mukhang, wala ka namang lusot sa bumabakod sayo, ngiting-ngiti na saad ni Colette bago dumistansya sa akin.
Naningkit ang mga mata ko habang sinusundan ng paningin si Colette dahil ang bilis niyang sumuko. Nakakainis dahil hindi niya man lang ako nakuha na ipagtanggol kay Marcus. Pwedeng-pwede ka naman kasi na pumunta sa bahay kahit wala ako doon, himaktol ko ng tuluyan na kaming nasa biyahe. Ramdam kong binalingan niya ako kaya naglakas loob ako na harapin ang paninitig niya. Tumawa pa ang loko kaya napaawang na lang ang bibig ko. Araw-araw na lang at kung saan-saan kayo pumupunta ni Colette. Hindi ba kayo nagsasawa sa isa't isa? Kaibigan ko siya, ninang siya ng anak ko. Katrabaho ko rin siya kaya anong masama kung malimit kaming magkita at magpasyal kung saan. Are you two going out for a date? May kinikita ba kayong mga lalaki kaya palagi kayo nasa mall? Ha? Naguguluhan kong sagot sa kanya. Hindi siya sumagot pero kitang-kita ko ang galit niyang reaksyon bago siya bumaling paarap ng kalsada. He held on tight through the maneuver. Kitang-kita ko ang galit niyang mga ugat sa kamay habang damiin hawak niya sa manibela. That short conversation left him angry. Hindi ko na siya nagawa pang pansinin dahil ayaw ko ng away mawawalan ako ng sa mood na harapin siya mamaya kapag nasa bahay na kami. Lahat ay kaya kung isantabi kapag nasa harapin na namin si Jelrus kaya as long as kaya kung magtimpi ay gagawin ko. Aba, sino ba kasi ang nagsimula na magtanong ng walang saysay? Siya, tapos siya pa ang magagalit at kung makaasta ay parang isang asawa na nagseselos. Matutuwa pa ako kung yun sana talaga ang role niya. Hindi, edi magdusa siya kakaisip kung may ka-date ako. Baka mas lalo ko lang siyang inisin hanggang sa mag-ubi na siya dahil sa galit. Pagkarating namin sa bahay, wala pa rin kaming imikan. Pero nang bumungad sa amin si Jelrus wala akong choice kundi ang lumapit sa direksyon niya at saka patay mali siya na ikanawit sa kanyang braso ang isa kong kamay. Hindi niya ako nilingon dahil sa ginawa ko pero ramdam ko ang mabigat niyang paghinga bago binuhat ang anak namin. Tuwang-tuwa si Jelrus nang mabuhat ni Marcus. Hinalik-halikan niya agad sa pisngi ang anak niya. Tawang-tawa naman ang bata dahil sa kiliti ng munting balbas nito na babago pang tumutubo. Ano ang unang ang gagawin kapag nakita si mama at papa? Antag ko kay Jelrus nang balingan niya ako parang isihan. Maya-maya pa ay tumungo siya at naghintay para lamapat ang aming palad sa kanya bunbunan. Nauna si Marcus bago ako pero sabay kaming nagsabi ng bless you. Napatingin ako sa kanya pero siya never na tumingin sa akin. He is building a high wall again. Dahil doon agad kong tinanggal ang kamay ko sa braso niya. It places him face to face with me. Tinarayan ko siya at walang sabi na binaling ang paningin sa anak ko. Tuldok, lil I go lang si mama ha. Hove you, alam ko sa bata bago kong initian. Bago ako umakyat ng kwarto, nakita ko si nanay sa kusina na abala sa pagluluto. Mabilis ko siyang pinuntahan para magmano. Kasama mo na pala si Marcus, Anya. Opo, pero bukas pa naman niya si Sanduan si Jelrus. Tumango siya habang ngumingiti. Malapit siya kay Marcus kaya gano'n na lamang ang reaksyon niya. O siya sige, maligo ka na muna. Tamang-tama ito pagkababa mo ay luto na itong niluluto ko, taboy niya sa akin na sinunod ko rin kaagad. Naglaan lang ako ng ilang minuto sa pagligo. Kadalasan 10 minuto pero hindi ko alam kung bakit napapasarap ako sa pagbabad ngayon. Feeling ko inabot na ako ng 15 minutes. Nagmadali na ako sa pagbihis. Gutom na rin ako kaya kung ano na lang ang nabunot kong dress. Suot ko ngayon ay puti na floral dress. Maaliwalas ito at malamig din sa balat at hindi ko naman pinagsisihan na suotin. Pinatuyo ko lang ng blower ang buhok ko bago nagpasirit ng pabango. Pagkababa ko nasa hapag na ang mag-ama, sinusubuan ni Marcus si Jelrus habang si nanay ay may sariling mundo sa paglalagay ng mga hayan sa lamesa. Dama po ang paningin ni Marcus sa suot kong dress na ikinainit bigla ng pisngi ko. Binaybay niya paitaas ang suot ko hanggang sa magtama ang paningin namin. He swallowed hard as if he was struggling inside. Dahil doon binaliwala ko siya dahil naalala ko na naman ang yamot sa kanya kanina. Naglakad ako palapit sa kinauupuan nila pero kay Jelrus ako tumigil. Yumuko ako ng bahagya para halikan sa pisngi ang anak ko. Narinig ko siyang tumikim pero hindi ko pa rin siya pinapansin. Nakakatunaw ang mga tinginan niya kaya hindi talaga ako makatingin sa kanya. Ganyan siya palagi kapag nandito sa bahay. After dinner, naglaan lang ulit siya ng ilang oras para laruin si Jelrus.
He is always like that. Ako naman ay binibigyan ko silang mag-ama ng sapat na oras para magkulitan. Araw-araw nasa tabi ko ang bata kaya hindi ko pinagmamadamot ang kapurat na oras para makasama ni Jelrus ang ama niya. Masaya ako sa part na nakikita ang anak ko na tuwang-tuwa kapag kasama niya ang papa niya. Hindi ako magiging hadlang sa kasiyahang iyon ng anak ko. Narinig kong nagpaalam na si Marcus kay nanay kaya hindi ko napigilan na lumingon sa loob ng bahay. Nasa terrace ako nakaupo habang ka-chat sa laptop si Colette at Ivan, boyfriend ni Colette. Agad kong binalik sa laptop ang atensyon ko nang makita na akmang papaling na sa gawi ko si Marcus. Kumalabog bigla ang dibdib ko dahil sa kaba na baka maabutin niya akong nakatingin sa gawi niya. Dahil sa katarantahan na pindot ko ang chat box namin ni Ivan sa halip na dapat kay Colette. Nag-type ako ng message kahit alam kong wala naman akong sasabihin, 7 pa lang ang natatype ko nang maramdaman kong nasa gitna na ako ng mga karne ni Marcus. Nakapatong ang mga kamay niya sa magkabilang kanto ng sinasandalan kong upuan. Nanginginig ang mga kamay ko dahil sa posisyon namin. Kinorner niya ako, nasa likuran ko siya pero kinukulong niya ako. I feel him breathe so hard na parang pati ako kay masisinghot na niya. Ivan, ha? Mariin niyang imak na ikinatigil ng paghinga ko. As he drew nearer, I felt his warmth and inhaled the masculine aroma that surrounded him. Para akong mahihimatay dahil sa kaba nang mas lalo siyang lumapit sa akin. Para akong nanglalambot dahil sa amoy niyang nakakawala ng katinoan ko. Walang sabi niyang sinara ang laptop ko dahilan para ting-alain ko siya pero, nanigas ako nang salubungin niya ako ng kanyang nakabuka na bibig. Sinakop niya ng ganun kabilis ang bibig ko at pilit na pinapasok ang kanyang dila sa loob para manggalugad. Nawala na ako sa sarili dahil kusang bamuka ang bibig to give him more access to kiss me deeper then suddenly I close my eyes and feel his lips against mine. I let go, and the world melted away as we kissed. Huli na nang marinig kong bumagsak sa sahig ang laptop ko. Alam kong laptop ko yun dahil halos tumama ang bagay na yun sa paa ko. Napatigil ako sa paghalik kay Marcus sa kaminulat ang aking mga mata. Mariin siyang nakatingin sa akin habang unti-unting tinatanggal ang bibig sa mga labi ko. No one deserves your attention but me and Jelrus, Angeline. You're mine alone, baby, maautoridad niyang sabi bago ulit sinakop ang aking bibig. Halos hilahin ko ang kamay ng orasan para sumapit na agad ang oras sa 6:00 ng umaga. Kahit wala akong tulog ay babangon na lang ulit ako para makaligo at makapaghanda. Hindi na ako natutuwa sa tuwing inaatake ako ng insomnia ko nakakainis dahil nagiging low blood na ako palagi kapag may ginagawa sa akin si Marcus. Ano akala niya, na humihimbing agad ang pagtulog ko pagkatapos niya akong halikan. Tapos ako naman na tumugon rin kaagad. Ay, buweset, ang lupok ko sa parte na yun. Hindi naman sa namiss ko yun pero bakit hindi ko magawang pigilan ang sarili ko? Ni ang awatin agad ang naiisip ko hindi ko rin nagawa. Hindi na nga ako nakatulog, nasira pa ang laptop ko. Napabuntong hininga ako ng pagtingin ko sa wall clock ay 3:00 pa lang ng madaling araw. Regularly, gumigising ako ng 4:00 kahit may pasok ako o wala. Hindi talaga ako makatulog. Pinipilit kong ipikit ang aking mata at damhin ang lamig ng buga ng aircon kaso naalala ko lang ang ginawang paghalik sa akin ni Marcus. Dumagdag pa ang nakakabingi na pag-echo ng mga katagang sinabi niya. No one deserves your attention but me and Jelrus, Angeline. You're mine alone, baby. Muling echo kaya naibato ko sa dingding ang una na yakap-yakap ko. Mabuti na lang at hindi sa kwarto ko natulog si Jelrus dahil kung dito, panigurado, kanina pa yun nagising dahil sa tindi ng likod ko. Wala akong choice kundi ang bumangon na lang. Huminga ako ng mabigat bago pumasok sa banyo para maligo na kahit 3:00 pa lang. Nang sa ganon ay mahimasmasan rin ako. Tumigil ako sa paghakbang ng matano ko sa salamin ang refleksyon ko. Lalong hamaba ang buhok ko. Lalo rin kuminis ang mukha ko dahil sa nirekomende sa akin ni Colette na serum. Hindi ko rin naman ginagamit yun ng araw-araw dahil marahil nakakalimutan ko pero ang effective niya pa rin. Dama po sa bibig ko ang paningin ko at doon, wala sa sarili na hinipo ko leon gamit ang ilang daliri ko. Naalala ko na naman kung paano ito bamuka ng kusa kagabi kaya agad akong nahimasmasan. Mabilis akong naligo,
Nagbihis rin kaagad ako kahit alas 4 pa lang. This is my everyday routine so it's fine. Ganitong oras ay gising na si nanay pero dahil sa kanya tumabi si Jelrus kaya hanggang ngayon nasa kanyang kwarto pa rin siya. Ako na ang nagluto ng almusal namin. Pancake ang para kay Jelrus at sa amin ni nanay ay pritong itlog at tuyo naman. Isinalang ko na rin ang kapeng barako para kung sakali bumaba si nanay ay mainit na iyon. The table is ready. Kami na lang ang kulang pero tinakpan ko muna ang mga nakahain dahil wala pa ang maglola. It's already 5 am. Ang bilis ng oras lalo na wala akong pasok ngayon. Feeling ko konting kibot ko ay doble ang pitik ng oras. Tumunog ang doorbell sa labas ng main door kaya mabilis akong napatingin ulit sa orasan. Alas 8 palagi ang dating nang nagbibili ng dyaryo at dapat sa gate tumunog ang doorbell. Sigurado naman ako na kinandado ko yun kagabi. You didn't lock your gate, si Marcus. Sermon agad ang bungad niya sa akin nang buksan ko ang pintuan. I was halted when I saw him standing in front of my door. Bakit ang aga niya? I am speechless rason para hindi ko siya nasagot. Bukod sa pagkabigla ay natakot rin ako sa hitsura niyang parang mangangge ng buhay. Ang dilim ng mga titig niya at tila irritable ang nararamdaman niya. Sinilip ko agad ang gate na parang may gamit akong magnifying glass para masigurado kung nalock ko nga talaga iyon kagabi. Pero baka hindi nga talaga at nakalimutan ko na dahil sa tindi ng pinagdaanan ko kagabi. At wala rin sana siya ngayon dito sa harapan ko kung nailock ko man iyon. Nakalimutan ko yata na ikandado kagabi. Pasok ka, hinjing depensa ko at alok sa kanya. Irritable pa rin ang ore niya pero bahagyang nag-iba ang reaksyon niya. Tumiltek siya bago humakbang papasok ng bahay. Dapat palagi mong dino-double check para hindi mo makaligtaan. Wala kayong kasamang lalaki dito sa bahay. Tutoy pa kung meron man, aniya. Napapikit ako dahil sa sinabi niya. He is right and I'm feel sorry for being careless. Kasalanan niya rin naman kung bakit hindi ko nagawang i-check yun kagabi kahit sakit ko na talaga ang mag-double check ng gate at mga pintuan namin. Starting tonight, kasama niyo na dito si Luke, informa niya. Napanganga ako at nanghagilap ng sasabihin. Bakit agad-agad naman? Pero, no but, Angeline, seguridad niyo ang iniisip ko kaya sa ayaw at sa gusto mo you will have a bodyguard here starting tonight. Dapat nga matagal na to but you will always insisted that it's fine even if it's not. Hindi na ako nagsalita. Hindi ako mananalo sa kanya kahit anong gawin kong giit. Matagal niya ng plano na mag-hire ng security guard kaso ako lang ang umaayaw. Matagal na akong nakatira sa subdivision na ito at maayos rin naman ang security dito kaso maligalig lang yata talaga ang lalaking ito. Pero since si Luke ang inirekomenda niya ay mukhang papayag na rin ako. Luke is their personal and trusted goon. Sa kabilang bahay rin siya titira kung sakali total wala naman na doon si Rain. Ang aga mo ngayon, hindi ko napigilan na tanungin siya. Kusang iniba ko rin ang usapan. Kakalapag ko lang sa harapan niya ang tasa na may laman na kapeng barako. Nilanghap niya muna ang usok na umaangat sa ere bago pa sumimsam. He likes that coffee so much. It's Saturday. Walang office at araw ngayon ng pagsundo ko sa inyo. Ha, sa amin. Takang ulit ko sa sinabi niya. Bakit kasama kami? Ako, anak namin ang pakay niya kapag ganitong araw. Walang bago sa ekspresyon niya. Parang normal lang sa kanya na makita akong nagtataka. I decided that you'll come with US. Balak kong umuwi ng Batangas para personal na tingnan ang mga baniling baboy ni tatay kaya. Napagdesisyonan ko na isama ka total matagal-tagal ka na rin na hindi umuwi doon. Paliwanag niya. Naguguluhan ako. Stock ka anong mga baboy na binili ni tatay? Kailan pa nagka-interes sa baboy si tatay? Hindi ko siya maintindihan kaya minabuti kong hilahin ang upuan. Magkaharap na kami ngayon. Hindi ko gets, Marcus, tuwid kung saad. Sunod-sunod ang pagsimsim niya ng kape. He stared me but my gaze stopped on his lips because I'm waiting for his words kaso, tanging pagngisi niya ang nakita ko. Naiyamot ako bigla kaya pinangunutan ko siya ng noo ko. You will know the answer when you come with US back to Batangas, pinal niyang sagot bago tuluyang inubos ang laman ng tasa.